Isang masayang gabi mga kaabante. Ako po yung lingkod na nag-iisang tigasing tagapagtanong, your universal online host, Jigo Postolero para sa programang Kwento Mo Ang Bida, Jigo Live. Ayan, sa mga viewers worldwide, isang pangmalakasang Friday evening po ang ating hatid. Ngayong gabi, syempre inspiring story na naman ang ihahatid namin sa inyo mga kaabante. Pero bagong lahat, narito po ang ating mga social media platforms na maaari nyo pong i-share tulad ng Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X na dating Twitter. Hanapin lang po ang DWAR, Abante Radio, Abante News Online, Abante Teletabloid at huwag kalimutang mag-like, follow, subscribe at mag-comment para sa ating pangmalakasang engagement. I-follow kami sa aming mga social media accounts sa Facebook, DWAR Abante Radio, sa X na dating Twitter, DWAR 1494 at sa YouTube, DWAR 1494 Abante Radio. At syempre, sa bayan din kami napapanood sa Sky Cable Channel 85, Converge Channel 79 sa Blast TV, TCL Smart TV, K5 News FM, at mapapanood na rin tayo sa Samsung TV Plus, sa Beautiful Cable TV Incorporated, Pagadian at Parasat Cable TV Incorporated, dyan naman po sa Mindanao. Samantala, ang Abante at Billionaire News Channel ay nasa North America na. Todo-todo talaga ang paghatid namin ng mga on point at walang inaatrasang balita dito sa Abante dahil kasunod nito ang landmark partnership ng Abante Billionaire Group at Amasian TV. Dahil ang Amasian TV po ay ang unang free ad-supported streaming TV sa North America na para lang sa Asian community. At sa ilalim ng kasunduan, available na ang Abante at Billionaire News Channel sa mga nakakonect na TV device, mobile apps at web browsers. Talagang hindi lang tayo pang radyo, hindi lang tayo pang social media, kundi pang TV pa mga kaabante. Talagang pangmalakasan ang ating episode tonight. At syempre, ang ating special guest ay isang matagumpay na negosyante sa larangan po ng pagpapaganda. Makakasama natin si Ma'am Aubrey Saltore, mga kaabante. Maya-maya lamang yan dito sa programang Kwento Mo Ang Bida, Jigo Live. Ang mga opinyon at pananaw sa programang ito ay para sa mga host at guest lamang at hindi sumasalamin sa opinyon at pananaw ng himpilan. At kayo pinakatuto sa programang Kwento Mo Ang Bida, Jigo Live, mga kaabante. Talaga namang pangmalakasan ang ating Friday evening, mga kaabante. No? At syempre, gaya ng pangako ko kanina, as promised, syempre, mga kasama na natin, no? Isa sa matagumpay na negosyante sa larangan ng pagpapaganda. Let's all welcome Ms. Aubrey Saltore. Ms. Aubrey, welcome po sa Jigo Live, Madam. Hello. Hi. Good evening po, Sir Jigo. Yan, ma'am, di namin marinig. Baka naka-mute po. Ano po? Hello, Ayan, hello? Sir Jigo. Good evening. Ayan, Hello? check lang namin. Hello, hello? Hello. Yes, I can hear you po. I can hear you. Ayun. Teka lang, ma'am. Ayan, ma'am. Ma'am Yeah, Aubrey? I can hear you. Good evening. Ayun, perfect. Narinig na kita, Miss Aubrey. Sorry for the inconvenience. It's Technical okay talaga. po. It's Oo. okay. Kamusta kayo, Miss Aubrey? I'm good. Ito, still okay. Waiting. Blessed. Yeah, ramdam namin, Blessed. no? Base Sobrang dun sa mga dim lights nyo sa likod, talagang naabot nyo ng rurok ng tagumpay sa buhay na pinapangarap Yes, po. ng nakararami kasama na rin ng yung mamahaling kortina. Oh. Oo, talaga naman. Sorry for my kasi sa room lang. Yeah, yung room nyo ma'am, may pangarap na po yan, no, ng ating mga kababayan dito na masubukan man lang yan, no. Talagang it's a symbol, no, of pure success sa pamamagitan ng pagtsatsaga. Oo, Yes di ba? po. That's The comfort itself, di ba? Oo. Apo. So, bago natin pag-usapan, ma'am, yung tagumpay nyo dito sa negosyo nyo, sa pagpapaganda, dito sa shaving, no, na talagang mga kilay, no, yung mga expertise nyo, ma'am, eh. Bago natin pag-usapan yan, ma'am, pag-usapan muna natin ng bahagya, no, ang iyong background, o let's say, childhood, mga pangarap no, nung bata ka pa,
Naabot nyo ba? May iba ba kayong gusto na hindi natuloy? Ano yung mga nilalaro nyo, pinapanood? Kwento nyo na po kami, ma'am. Kwento ang ano na to, nostalgic lang. Kumbaga, balik tanaw. Opo. Yeah, so we are three in the family. I'm in the middle. Mhm. So I graduated tourism actually. Ang layo ng course ko sa work. I graduated tourism sa Far Eastern University. Okay. And then so after I graduated, I start working muna after mga 1 year sa call center. Mhm. And then after I work in the call center, so my dad told me na, why don't you help na lang your mom for your business, for our business ba, the micro shading. So I tried, and then I tried to come with her. Punta siya ng Cebu, other places like Cebu, Davao, Cagayan de Oro. And then thank God that my clients likes me also, likes my work na. So yun, tuloy-tuloy na po siya, Sir Jigo. Wow, di ba? Oo. At syempre, bibitinin muna natin yung mga viewers dun sa success story na yon na talagang yun ang gusto nilang malaman. Syempre, paano kayo nagtagumpay, paano dumami yung network nyo dun sa inyong business, no? Yan ang mga Yes, gusto po. malaman ng mga kaabante natin. Pero ano muna tayo, parang pa-intro muna tayo, pa-intro. Ayan, oo. Like yung mga, for example, na-mention nyo kasi tourism kayo, yung kinuha yung course. So, you mean to say, like yung mga travel, gusto maging stewardess o kung ano man, let's say anything na related sa pagta-travel or mga hotels to, di ba? Kadalasan. Yes yung mga po. tourism or other countries, definitely, no? So, ibig sabihin ba, nung bata kayo, naisip nyo na bang tourism talaga yung kukunin nyo? Or you have any other plans during the time na bata pa kayo? Well, kasi for me, I'm so artistic eh. Mm-hmm. So, by that time po kasi na parang wala nang slot ng I want sana fine arts or fashion designing or I want interior designing like that. Okay. So, well, I also love traveling. Kaya, naisip ko din mag-tourism na lang din. Para tuhog na, I want no? to explore. Oo. I want to see different cultures like that or other places. Kaya, yun. Pinush nyo yung tourism. Yeah. Tourism na rin. Pero yung mga fashion designing na kwento nyo, pati interior designing, ano to? I mean, paano nyo to nakahiligan nung way back younger years nyo? Well, parang instinct na, Sir Jigo eh. Kasi parang I love to design, I love art, I want to, basta lahat, different kinds of design. I can arrange flowers. Nung bata ko, high school or grade school in Notre Dame, in Caloocan. I graduated Notre Dame in Caloocan. Wow. So, sumasali po ako ng mga flowering arrangement like that. Yun. Ayun. Kumbaga parang may talent ka na talaga sa pag-aayos, pag-organize. Oo, Yes, di ba? yes. Talagang kaya para sa'yo, parang pwede rin. So, Opo. nung time na medyo bagets pa, as in super bata, ano yung naiisip mo kagad pag tinatanong ka, when you grow up, I want to be? Ano yung sinasagot mo kadalasan? I want to be all. I want to be all. Iba-iba kada taon, parang gano'n, di Iba-iba. ba? Kasi, like it's kasi nung bata pa kasi siyempre mga 1980s Yan, pa, right? oo. So medyo, yun nga, nung bata ako na parang, I'm not into guns, I'm not into mga laro-laruan. Oo. I'm into mga educational, like yung mga puzzle or yung mga letters or yung mga Uno cards like Crossword, that. mga gano'n. Crossword, Mga ganon, mga ganyan, educational mga laruan educational toys. Hindi ako yung mga laro-laruan ng mga maliliit na mga baril-barilan or what. Oo. Basta sa'yo, kumbaga educational, productive, mga Productive. abacus, mga gano'n, no? Yeah. Hindi naman Abacus. pa abacus. Hindi naman Oo. po ganun. Anything na may matututunan, di ba? Yun yung mga Yeah, magandang magandang Oo. educational na mga laruan nung araw. Kasi nung araw walang internet eh. So, Wala po. you need to depend dun sa mga Domino, materials, like that. laruan, yan, oo. Mga crossword puzzle, Yeah. may mga game boards pa nung araw, di ba, na may mga tanong-tanong na nakakatalino. Opo, Grabe. yeah, tama. Oo, di na makarelate yung mga younger generation sa napagdaanan natin yeah. nung araw. Pero that's gold, no? That's very priceless na napagdaanan natin yun na hard-earned learning. Hindi to isang click lang.
talagang binabasa natin, then pag nabasa natin yon, pag nabitin tayo, hahanap pa tayo ng iba pang outlet for us to Correct continue po. the learning, di ba? And I'm so proud of my childhood school Mm. because grabe kasi yung foundation na binigay talaga sa akin. Of course, thank you so much Notre Dame of Greater Manila. Yes. So I was there since kinder to grade school to high school. Talaga Grabe nahubog ka, talaga. oo. I'm iba talaga ang pag-damer. Yun, di ba? Yun ang maganda dyan, di ba? It's just the result, di ba? The result, kumbaga, yeah. Yan, no? Kumbaga, sinasabi nyo yung dahil sa kanila, kaya nagawa nyo yung mga nagagawa nyo ngayon because of them. Lahat ng Yes. mga talents nyo na ilabas, Opo. na express nyo, at ngayon nagsama-sama na, and you are 100% contented and happy, di ba? Thank God. No regrets. So, di ba? Talaga naman. So, pag-usapan na natin ng bahagya yung pagpasok mo sa corporate world, no? Bago tayo mag-break itong BPO. Kasi sabi nila, syempre BPO is kumbaga maganda ang income dito. Kumbaga if you need to do kung maghanap ng trabaho, welcome sila. I mean walang kung ano mga criteria, basta kailangan magawa mo yung pinapagawa and you are kumbaga ready doon sa mga papagawa. Lahat welcome dito, kaya napakaganda ng BPO. So, how's your BPO life, Miss Aubrey, since you are creative person? Pag nasa BPO ka, meron lang yan routine, di ba? Na parang Yes. may gagawin kang task, day off mo, tulog, papasok ka ulit bukas. So, Yes may po, ganun. yes po. So, paano yun? Paano ka nakasurvive? Actually 1 year lang ako nag-work as a BPO Okay. So after I graduated, nag-try lang kasi that time, correct me if I'm wrong, parang in demand pa nun. Nung Correct. time na yon. Mm-mm. So parang once that you're working in a call center, like in a BP, parang wow. Oo. Parang ganyan, parang International wow, parang level ang taas ka ng eh. sweldo Parang ganon. nila, parang Oo. yeah. Correct. And then, so 1 year lang na ako nag-work doon. And then, in 1 year, naging manager na kagad ako. Wow, okay, oo. Siguro, I have this talent na I know how to lead. talk with, just how to talk To manage. Manage, and to talk other people, especially international. So I know to handle a sale, or I know to handle a conversation like that ba. Ayun, di ba? Pero syempre, kahit sabihin natin na gano'n, maganda na yung kalagayan mo, pag creative ka kasi, hindi ka pinapatulog ng thoughts mo na parang, Aubrey, you're on a good, you're on a good position right now, pero we know, your creativity knows that you could do more. Parang may gano'n, tama ba? Yes. I'm still thinking na kahit Oo. meron pang pwede pang gawin. Oo, di ba? Kumbaga, it's okay, maganda yung trabaho, marangal, presentable, binamani mo na lang because 1 year, wala ka pang 1 year, na-promote ka na kagad na TL, soup call. Yes po, like that. Tsaka not only that, Sir Gigo, Oo. trainee pa lang ako, friends ko na yung may-ari, nakakasama ko na OM. kumain, Wow. kina-canteen, yung mga managers nakakasama ko na, and to be honest, I'm also treating them pa. I'm an agent pero I'm treating them. Yung sweldo ko napunta lang talaga. Sa pakikisama. Oo. Sa Pero pakikisama. maganda pa rin 'yon kasi kumbaga the experience, 'di ba? The quality, no, ng work experience nagkaroon ka din sa iyong working Yes. experience. Hindi mo rin mapapantayan kasi yung work life sa BPO hindi rin matatawaran yan. Nakala nila madali. They Yes don't know po. na different sacrifice. Yung Yes tipong po. may bagyo, wala naman bagyo sa ibang bansa. And Halimbawa, at different occasions, kahit New Year pa, kahit Oo. we have to work. tama, oo. Atiel, And, bumabaha na sa amin hanggang leeg na. Tsaka I remember pa Sir Gigo that Oo. time na parang nung nag-work pa ako sa BPO na parang iba talaga ang tulog sa gabi Tama. and sa morning. Correct. So that is the reason why I switched to this my father told me na parang hindi ata maganda in your health Health, to yan. continue like that because it's so hard to sleep pag may araw. Kayo din po ba, Sir Gigo, di ba? Correct. Oo, Ang naranasan hirap ko din yan. matulog. Oo, bago ako naging dito sa Abante 2019, 2018, nasa BPO din ako for 4 years. No? Ano Oo. pa yun, 4 by 11. 4 days lang yung pasok pero 11 hours. So,
come to think of it, yung ganung kahaba Sobra. na puyat. Ganun. Sobra. Oo. Well, anyways, we're survivor for that. And we're happy kung nasan man tayo ngayon. Mga kaabante, bitinin muna namin kayo kasi pag-uusapan na natin ang tagumpay, no? Sa negosyo ni Miss Aubrey Saltori sa pagbabalik yan ng programang Kwento Mo ang Bida, Jigo Live. Balitang walang preno. Dahil nais po naming malaman, lalo na po ng publiko, kung ano na po ang estado ng investigasyon sa flood control anomalies. Marami ho ang nakakapansin at nagsasabi na walang napapaaresto kumbaga ng mga big fish tungkol sa ano po ba yung progreso na ng investigasyon. Yung mga pangunahing akbang na ginagawa natin sa MPD. SWD-11 isinailalim sa high alert dahil sa bagyong Ada. Ihahayag ang tanong ng bayan. Sinabi po ng DOTR na ang patakaran ngang ito ay alinsunod sa kautusan ng Pangulo. Sa tingin niyo po ba may kailangan pong baguhin o idagdag para masigurong hindi ito maaabuso? Saan mang panig ng mundo. Inanunsyo ni US President Donald Trump ang pagpapatupad sa 500 katao ang kumpirmadong nasawi sa nagpapatuloy na kilos protesta sa Iran. Ako ang inyong kaabante, Raya Capulong. At ako naman ang inyong kaabante, Francis Polbe, para sa Abante sa Umaga. Abante sa umaga, Lunes hanggang Biyernes, 7 a.m. Dito lamang sa Abante. Kasama mo. Miss, kailan mo masasabi kapag ang isang guy ay titikman o tatakpan? Syempre kapag yung grabe mainit talagang makatingin. Ganon. Ay, ang lakas maka-attract na parang ganon. Kailan mo naman masasabi pag tatakpan? Syempre kapag yung hipo lang yung tingin sa'yo, no? Kaya naman kung gusto nyong marinig ang aming kwentuhan na walang tinatakpan, Watch lang kayo dahil ipapatikim namin ito sa inyo. dito lang sa Telebabe. Lunes hanggang Biyernes, alas 9:30 hanggang alas 10:30 ng gabi. Mula sa mahahalagang issue, hatid ng Abante ang tamang timpla ng impormasyon at libangan. 5 p.m. Teletabloid, 6 p.m. Agenda, 7:30 p.m. Sports Now, 8:30 p.m. Show Best, 9 p.m. Politico Nightly, 10 p.m. Jigo Live, 11 p.m. Telebabe. Mula balita hanggang entertainment, ang Abante kasama mo. At tayo po'y nagbabalik sa programang Kwento Mo ang Bida, Jigo Live. Ay, Tony Stark. Siyempre sa mga viewers worldwide, kasama pa rin natin si Miss Aubrey Saltori. Pag-usapan na natin ang kanyang leap of faith. No? Siya ay galing sa BPO at tutulungan na niya ang kanyang mommy sa kanilang micro-shading business na kumbaga gusto talaga to ng kanyang father, no? Sa madaling sabi. At ito na nga yung kanyang decision making, ang kanyang leap of faith para pasukin na ang mundong ito at kasalukuyan pong namamayagpag mga kaabante ang kanilang negosyo. Pag-usapan natin yan, Miss Aubrey, paano po ang inyong decision making during that time? Hi. Like I said na kanina na parang gusto ng parents ko na to follow the footstep of my mom. So because in our family kasi, so my mom and I lang ang working. Mm-hmm. So I need really to help her kasi she travels alone. Mm-hmm. So siya lang nagta-travel, ang hirap kasi ng ganun, parang walang, of course, Support, kailangan, so parang assistance. assistant niya. So ako na lang, imbis na siya ng ibang assistant, ako na lang yung nag-a-assist sa kanya. Mm-hmm. So from then, nag-a-assist ako sa kanya. I'm watching paano siya magawa. Hanggang natuto na ako. Talagang really practice makes perfect talaga. Ayun, tama. So, nung time na nag-decide ka na, sige, I'm gonna go with my mom, syempre benefit din sa inyong buong family para di kayo mag-alala, no? Kaya kay mother, di ba? Pag siya nagta-travel, kumbaga, nung time na pumayag ka na, paano ka naging, alam ko, you're a fast learner, you have this leadership skills in you, pero paano yung transition from that? Kasi you're from corporate and all of a sudden,
eto na, papasukin mo na yung family business mo. You cannot, Kasi, di ka pwede yeah. magkamali basta-basta kasi maapektuhan kayo lahat. Correct. Tsaka risk eh. Mm-mm. It's a face, you know. Correct. So, it's visible. And natatakot pa ako nung una kung... Ang ginagawa ko is starting is lahat ng gawa ng mother ko. Shoutout pala to my mom. Hi, Mama Au. Yes po, hello. Opo. Hi, she's in Cagayan de Oro right now. Ayun. Then, So, yung ginagawa niya, nagawa na niya, so I'm going to retouch it. So, I have the guide already. so may So, pattern I start na. from that. May pattern na. So, I Mhm. start from that, and then, parang, nung nakita ko yung gawa ko, parang okay naman. What if, palakasan ng loob eh. Kasi kung kakabahan ka, minsan dun pa magkakasugat o kung Correct manginig po. yung Or kamay mo. magkakamali, or Oo. hindi pantay. Correct. So, mine is talagang, because this is also my forte, you know, as an artist. Nagguguhit-guhit. Opo, or para talagang nasa skill ko na, nasa ano ko na, nasa pulso ko na yung pagiging artist talaga. So, inano ko na lang siya through the kilay and everything. Actually, Sir Jigo, hindi lang kilay yung ginagawa eh. Mm. Marami din eh. Like eyeliner, like that, Okay. lipstick, permanent lipstick, Mhm. and my mom also discovered this permanent eyeshadow. What you're Wow. looking to me now, that's permanent. Wow, okay, oo. So Maybe- parang you woke up like this, parang ganun yung Woke up dati. like this talaga. Okay, Saka never heard niyo pa, di ba, Sir Gino? Hindi pa. Wala pa, right? So Mhm. parang we experiment that first sa amin bago namin gawin sa client para makita namin yung result ba kung maganda or not. But thank God, the result are okay with my clients and the clients of my mom. Maganda yung resulta. It really helps to them para, yun nga, parang easily for them na made up na sila pagising. Tama, oo, yun ang maganda dyan. Para natin konting, ano na lang, retouch, no? Touch up na lang. Oo, yeah. catch up. So, flash tayo ng mga picture ni ni Miss Aubrey, mga kaabante, para makita pa natin yung mga gawa, mga resulta and everything. So, Miss Aubrey, ito, no, maganda ring pag-usapan, syempre, alam ko na nagamay mo na to in a short period of time, di ba? Itong family business nyo kaya nagtagumpay. What was the biggest challenge na napagdaanan mo na akala mo hindi mo malalampasan but obviously nalampasan nyo dito sa business na to? Well, of course, you cannot please everyone. Yes, oo. So, you are entertaining, you are talking, or you are parang iba-ibang tao na halubilo Mhm. mo. So, all ages. You Tama. know, my oldest client, to be honest, is 96 years old, ha? Mhm. 96, imagine, nagpapaganda pa. Grabe, oo. Ingatan Grabe. na sarili, di ba? Tama. Oo. Tsaka, you can imagine na 96, you're still vain. I mean, kaya pa niyang, yung sarili niya, kaya niya pang magpaganda, you know? Hindi niya iniisip yung age. Parang age is ageless eh, Tama. Oo. when it comes to beauty. Correct. And then, so parang ang challenges dun is like, different personalities of clients. Yan. But, Mhm. kaya kong i-handle. May mga clients na, for example, na sobra talagang Maselan, strict. Maselan, right? Oo. So I explain really well to them my procedure before I start, and pero thank God wala naman medyo nagreklamo. Oo, tama. Na kasi Wala naman. kung tutuusin, may mga times kasi marami rin tayong na-encounter na successful business, no? Pero meron talagang isang client o customer na yeah. parang uuratin ka lang. Yung parang wala naman problema, pero Correct, they gonna make you feel na meron para lang Marami. ma-stress ka. Sir Jigo, sobrang dami kong experience sa client na ganyan. Okay. Bigyan mga kami ng pinakamatindi, Miss Aubrey, Oh, without gosh. mentioning name. Yung Okay, yung scenario lang para Well, maintindihan namin yung intensity. Actually, it's like, for example, this so bad experience, ha? Parang, parang hindi naman scam, totally scam eh. Okay. Parang ganito lang po yan na dalawa sila na client entered my room, and because if I'm working, nakatalikod po kasi ako sa client pag pumasok siya eh. Oo nga naman. And I'm doing it in my room because it's kind of freelance pa eh, right? Mhm. So, I don't know kung sino yung pumasok sa room ko, and then magsasalita na lang na, Miss Ob, I have a friend with me, pwede ko siyang iwan, and that's my gift to her, pwedeng pakilayan mo na lang. And I said, of course, yes. Okay. Okay. Alam nga naman sabihin kong no, right? So habang ginagawa mo siya,
There's So, someone, may pumasok. Ginawa ko na yung friend niya. Okay? Nung ginawa ko yung friend niya, umalis kasi siya eh. Sabi niya, balikan ko siya. So, I'm still waiting for her, yung friend niya na nagsabi na nag-iwan sa kanya, pero walang dumating. Oh, so di pala niya kilala. May ganun na. No, kilala niya, pero there's a something modus eh. Na? So, ginawa ko na yung friend niya. So nakadalawa ka na. Ito na nga, sabi ng friend niya, Miss Ob, puntahan ko daw siya in this place. Hello, like that. delikado Oo. So, the ending, walang nag-appear talaga. So pinayagan mo siyang umalis pa rin. Na sige, Of course, magkita that's kayo. how I trust client, you know. Grabe, It's so oo. unethical naman, Sir Jigo, to say na, may pambayad pa. Parang like Oo nga that, naman. Ang pangit, pagpapasok ka, may pambayad po, bayad po muna, parang it's not. It's so unethical. Yes. Oo. Pero in times Diba? like this, di ba, parang ang hirap nga naman talaga, no? Kumbaga, you need to be Hirap. secure, pero sometimes, kung talo, tanggapin na lang natin. Wala tayong magagawa. Parang gano'n. Well, the disadvantage of her na lang, Sir Jigo, of course, every time she's going to look in the mirror, she gonna remember me na, yung kilay ko na to, gawa to nung Aubrey like that, na inalisan ko na hindi na ako nagbayad. Oo, correct. No? Tapos nakalibre pa silang dalawa, no? Ng That's right. kanyang kaibigan. Tapos hindi na sila makakahanap pa ng ganun kahit na sila magpunta. Oh, Yun yung yeah. medyo masakit sa damdamin, na parang nakaisa ka Yes, nga, yes. pero it's a lifetime of bad record, di ba? I know. Well, I don't even know who's that client talaga kasi sobrang dami kong client, parang hindi ko na rin masyado matandaan yung mga ano nila. But for me, it's okay. I already, wala na yon. It's part of business, experience. Well, move on. So paano yung naging preventive measure nyo para di na ito maulit yung mga ganitong papasok bigla sa kwarto, yung mga ganyan? Starting nag-pandemic, Sir Jigo, medyo nag-stick ako ng konti. Mhm. Because, yeah, like I said na yung mga client ko, it's all ages, like usually 70s, 80s, Okay. 60s. Number one is, I'm very hygienic talaga eh. Mhm. Second is, I'm having the record na before ko siya gawin yung client, I'm having this record or any like waiver para on my part na para hindi siya, I'm safe on my part. Tama. Para meron akong, let's say, a record Panghawakan. for her, Mhm. like that. Correct. Oo, yun ang maganda dyan. So, during these times, gusto ko naman malaman, Miss Aubrey, paano nyo na-maintain na, kumbaga, lumawak yung network, gumanda yung word of mouth, di ba? Kasi napakabait nyo nga, biro mo, sinascam na kayo, okay lang, sige, puntahan mo na din. Sobrang bait nyo during the time, no? So, paano nyo napadami yung mga clients nyo, yung mga sumusuporta sa inyo? Okay. How was it? Well, as I observe again, Mhm. lahat ng kliyente ko, they're the one who's advertising me. Okay. Which is the best advertisement. Tama. The word of mouth. The experience, tama. The word of mouth, like for example, one client, nakita siya ng friend niya, hi, you have a nice eyebrow, saan mo pinagawa yan, like that. So, you want to have it now, let's go to Aubrey. Ganun eh. Mhm. And na-maintain ko yung trust ng tao, ng mga Mm. client ko, especially in Cebu. Correct. I'm always in Cebu, and the people of Cebu is, as I observe, is once they like you, as in talagang Tuloy-tuloy na. lahat. Pati mga Lahat kamag-anak tuloy-tuloy nila. na. Oo. Tuloy-tuloy na. So, ako naman is, I maintain that eh. Mhm. I know Dakility already, maybe because that's my personality. Correct. I know how to deal with people. I know how to what do you call this, take care of them, like yung paano ko sila alagaan sa client. And number one, for me kasi, Sir Jigo, is I don't treat them client eh. I treat them as a family. Ayun, That's yun ang the importante secret. dyan. Parang ramdam nila na welcome sila. Yes. Kumbaga, alam mo na yung mga sinasuggest mo is for their good, di ba? Hindi lang basta Correct. dumami yung service, di ba? Talagang ramdam mo pag family ka, yung malasakit. Tsaka Yun hindi ang bottom line dyan. para po kaming pag nakita ko yung client, Sir Jigo, I don't know what's in me. Para pag May nakita lukso ko ng yung dugo? client, ha? May lukso ng dugo? Parang Hindi po, para pag nakita ko po yung client, parang ang tagal na namin magkakilala. oh, okay. Oo, may Parang- connection. Tsaka kaya nga sabi ng mga client, parang ang tagal natin magkakilala, parang yung loob mo kasi 'di ba, Sir Jigo, once you go into this kind of procedure, Tama. you're afraid eh. Mhm. Kasi you don't know what's gonna be the result.
Is it painful? Ba like that, parang ganon. Mm. Pero sila, comfortable. Yun ang maganda dyan, di ba? Ibig sabihin, yeah, you did a great job. Yun yung tamang Thank you. gawin, di ba? Thank Kumbaga you. na-enhance, at the same time, parang na lalo pang gumanda yung experience naman itong mga clients ka, parang nagtuloy-tuloy talaga sila Yes all po. throughout, di ba? All Which is throughout. sobrang ganda, oo. And not only that, Sir Gino, while having the procedure, of course, dumadaldal ako para, kinakwentuhan ko siya para dun mabaling yung kung nasasaktan man siya kasi different clients, different Different strokes, yan. different time, different tolerance, pain tolerance. Tama, oo. So yung iba talagang sobrang nasasaktan. So what I'm doing is, oh dear, kumusta na? So good to, kumusta na? Like that. Para, alam mo yun, maaliw sila. Hindi Hanggang- naka-focus doon, no? Na Correct. parang aabangan niya kung kailan siya masasaktan. Correct. Hindi naman. Oo. Sergio. But after that, after the kwentuhan, that's it. You're done. Tapos na. Tapos na. Oo. So, aside from that, syempre may mga nasabi kayo, marami pa kayong ginagawang services. Ano-ano pa yung mga ino-offer nyo na kumbaga parang Well, I'm trying to trying to experiment, but really not experiment, but I'm doing it already, like a permanent blush on. mhm. So, parang permanent blush on kasi, since we are Asian skin, no, Mm-mm. madali din mag-light eh. Oh. But meron kaming client talaga na as in nice. And Rosy. different, correct. And different skin kasi, different reactions. Tama naman. So, kung maganda yung light yung skin mo, madali siya kagad tatala. Pero kung yung skin mo is too dark, and of course, if it's acidic, medyo matagal din yung procedure. Ayun, tama. Kumbaga maganda rin ma-explain to, no? Sa Yes, mga kababayan natin. How about yung, let's say, yung mga pampanipis ng pisngi? May mga ganyan na ba kayo? O in the Ay, future wala pa yun? pa. That's not to that extent. I'm not, sinasabi ko nga sa client yung iba kasi, May ganon, nag-request. Baka pampatangos ka ng ilong like that. Ay, Hindi sorry po. Hindi po. Tapos yung iba sabi, kasi I always telling them, my client na, okay, don't worry, I'll make you 10 years younger. Meron pa nag-surge ko, nagsasabi na, can you make it 20? Sorry, ma'am. Gantin lang tayo. I'm not a magician. I'm a beautician. Grabe yung 20, di ko kinaya yan, ha? Kaya nga, Ang tindi nun. sabi ko, dear, I'm not a magician. I'm a beautician, okay? Tatawa na lang. Di ba? So, paano naman to? I mean, nung lumaki na, anong sabi sa'yo ng father mo, ng mother mo na with your help, lumobo? Yeah, pero sad to say, but my father is already in heaven. Oh, I'm sorry to hear that. Pero It's syempre, okay po. right now, malamang proud na proud siya. Dahil syempre, Yes. tama yung decision niyang kinulit ka niya na not to join your mom, di ba? Yes, Oo. and of course, wala namang magulang na hindi alam na para makapagpabuti sa mga anak, right? Oo. So, and of course, if you love the work talaga, talaga mamahali ka ng trabaho eh. Correct. And just focus on what you're doing. Tsaka, well, ang sabi ng mami ko is, of course, happy siya kasi may katulong na siya. Mhm. And actually, I'm supporting all some of my family, like my brother and sister also, yung mga anak nila. So, I'm working because for my family also. Grabe yun, di So, I have ba? an inspiration. Yun ang maganda dyan. You have the gasoline, no, to continue. Parang walang reason to stop, di ba? Correct. Yun ang maganda dyan. Parang binigay sa'yo to ng destined. You're destined to do this para for you to do bigger things, di ba? Correct. Kagaya And niyan. Oo. add Sir Jigo, ha? Di ba kanina natanong niyo po ako na about my past, in my childhood life, like that. So, medyo lately ko na lang din nalaman, not really lately, but late ko nang nalaman nung na, when I was a baby pa, nasa womb pa ako ng mami ko, nilalaglag pala ako. Oh, so parang baka di So, sila ready, ganon. No, because 11 months nasundan ako because my mom is cesarean eh. So, delikado. Delikado, so is a risk for her. So, according to my mom, nung nasabi niya sa akin na uminom siya nung nasa, siguro mga 6 months, 7 months like that, or 8 like that, uminom siya ng pampalaglag like that, nagpadaan siya sa mga lubak-lubak, uminom siya ng anything na malalaglag talaga. And then, natakot na siya because parang ayaw talaga malaglag, Sir Jigo. Baka sobrang kapit ko. You're meant na to I'm be in meant to this be. world. So, Di ba? sobrang kapit ko, hindi nalaglag. So, there's an hospital in Manila
na parang by that time pa, nung unang panahon pa na parang sikat yun for may tawag po sa raspa ba? Parang like to clean, parang ganyan. To clean like that. Oo. So, ang sabi ng doctor sa mami ko, ma'am, sa mukha niyo naman po, parang kaya niyo naman po magbuhay. Yung mga iba po dyan, 10 pa yung anak like that. So, my mom, parang, and my dad, parang nagising sila sa katotohanan like that. So, June 5, my mom gave birth to me, and sabi ng doctor, congratulations, you have a healthy baby, like that. So after that, Sir Jigo, nag-sorry sila sa Baclaran, lumuhod sila for 9 days. Grabe, Siyempre, doon yung nag-repent. Yun ang mahalaga dyan. The point of the story, my story is, if hindi ako nabuhay sa mundo, who will help my mom? Tama naman. Oo, di ba? So, there's a purpose talaga. There's a decision making na parang yung decision for you to spare you, kumbaga yun pala magli-lead para kumbaga yung next generation na maging okay, na maging maalaga ang mabuti, because there's someone like you, Aubrey, na talagang have a heart, no, na unahin ang pamilya ang nakakarami bago ang sarili. Di ba? Yun ang mahirap pa gawin. Pero, syempre, if you really love your family, walang imposible. Sila yung motivation mo. Yes, and sila yung reason kaya ginagalingan mo every single day. Di ba? Talaga naman. Syempre, sa mga viewers worldwide, huwag kayong aalis. Kasama pa rin natin si Miss Aubrey sa ating pagbabalik dito sa programa Kwento Mo ang Bida, Jigo Live. Kayo na ba? Ha? Break na? May bago na ba sa balita? Na-inlove na ba? Ilan lamang sa mga tanong na gusto nyong marinig o malaman mula sa paborito nyong artista. Kaya samahan nyo kaming paaminin sila kung ano nga ba ang totoo sa chika. Papayag ba kayo? Paiwan sa mga masaya at may init na chikang tunay na sikat. Dito lamang sa AE Minin! Ako si Don Fermino. Ako si Ray Pumaloy. Abante ang best! Samahan ang aliw na tambalang Ray Pumaloy at Don Sermino sa Aeminin! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. Abante Radyo. Sa gitna ng trapiko at pagod sa biyahe, isang busina, isang mura, pwedeng mauwi sa trahedya. Ito ang road rage. Galit sa kalsada na pwedeng magdulot ng aksidente o mas malala, kamatayan. Paalala ng Abante, huminga ng malalim. Iwasan ang pakikipagtalo. Huwag pumatol sa provocation. At kung kinakailangan, tumabi at humingi ng tulong. Dahil kapag ikaw ay nanakit, nagbanta o nakasagasa, maaari kang makasuhan ng reckless driving, unjust vexation, grave threats o homicide kapag may nasawi na posibleng magresulta sa pagkakakulong, pagmulta at suspensyon, maging pagbawi ng iyong lisensya ng LTO. Sa kalsada, hindi galit ang solusyon, kundi disiplina at respeto. Isang paalala mula sa Abante. Kasama mo. At tayo po nagbabalik sa programang Kwento Mo ang Bida, Jigo Live. Di ba? Napaka-fruitful ng ating kwentuhan, mga kaabante. Nakaka-inspire talaga, di ba? Ang lawak na ng aming napag-usapan ni Miss Aubrey. Miss Aubrey, tanong ko lang, no? Pati rin ba mga kalalakihan pwede rin na magpa-microshave, ganyan? Well, of course, Sir Jigo, kahit ikaw pwede ka. Okay. Then, what I'm trying to say is that, for example, if I have a specific person, lalaking pogi, daling ko dito, kaya mong tignan kung ano yung magagawa mo sa kanyang kilay? Kaya mong i-foresee kahit magkita lang kayo? Yes po. Kaya kong i-enhance, actually. Okay. Yung mga kilay, especially man nowadays, they're having another kilay, not only kilay, but some they want their lips to be like pinkish. Okay. Because mostly men are into smoking, so Oo. yung lips nila umiitim. Correct.
So, ang ginagawa ko is I'll make it a little like pinkish lang, not totally red naman. Mhm. And for the brows naman, kung medyo may, especially yung mga Chinese kong client na mga husband nila, so they try, inaano ko lang yung parang putol sa kilay niya. Oo. So, medyo dinudugtong ko lang. So, it's natural look. Ayun. So, ibig sabihin, parang yung maninipis yung kilay, wala na sila magiging problema. Magiging parang natural na maayos. And it's gonna last for how many, Well, it's gonna last like, it's like, yun, depende po sa skin, Sir Jigo, kasi yung iba so acidic, right? Okay. Anyway, my procedure is like, with retouch naman eh. I'm very open to that. That's why I take care of my clients because it's with follow-up retouch. Ayun. Kung medyo gusto dagdagan, pwede naman. So, mga maximum of how many years to, just in case lang? Well, I've been doing this for a decade already, no? So, as I observe, yung iba talaga, it lasts like 5 years, 3 years. Wow, tagal din ha. Oo. Opo. The main reason why I ask, because I have a model here, no, na gusto ko ipakita sa inyo kung ano bang remedyo pwedeng magawa kasi he's one of the most good-looking guy in our studio, no? Si Maiton, sige nga, mabilis na silip lang. Papakita natin kung anong pwedeng ipagawa na kay ma'am, no? He looks like Ding Dong Dantes during 1997, nung TGIS days. So, ito na si John Maiton. Iangat mo yung para makita yung kilay. Ayan, ito si John Maiton. Ito po. Ayan po. Yeah. What you can do? May pogi pa ba siya? Enhance lang ng konti. Pwede na. Okay. Thank you. Di ba? Parang nabubuhayan kaming mga normal looking mga ganitong pagkakataon. Di ba? Ma-enhance yung kilay, lips. Siyempre. Yung confidence level kasi, yun yung Not only for women, but Correct. for men too. Yun ang importante dyan kay Miss Aubrey. So, Miss Aubrey, anong advice na mabibigay mo sa mga kababayan natin, most especially doon sa mga dumaan din sa sitwasyon ninyo na gusto kayong tularan na to be an achiever, to be a breadwinner? Ano mabibigay niyo pong advice sa kanila? Well, number one is first you pray because God will give you what's best for you. Correct. And then of course if that is your plan talaga na maging, kasi ako hindi ko naman talaga totally gusto yung ganitong kind of business but parang my path is Getting of there. course correct and sa family business na rin, so parang na-enhance ko na lang through experiences. And number one is trust first yourself before ka gumawa ng isang bagay para at least yung resulta is perfect. Very well said. Talaga naman. Oo. So, Miss Aubrey, feel free na batiin lahat ng gusto nyong batiin, pasalamatan, promote Sige your po. page, promote your business page. Go ahead. The floor is yours, Miss Aubrey. I would like to thank, of course, si Lolo Mike for having give me this opportunity. Thank you so much po. And then, of course, my mom, si Mama Ao, she's in Cagayan de Oro. She's more on Mindanao. She goes to Davao, Jensan. Zamboanga, Jensan, Zamboanga, like that. Kasi hati kami, Sir Jigo. So, sa akin yung Bisaya, sa kanya yung Mindanao. Wow. Conquer nyo na So, lahat, ha? Oo. Right now, I'm in Cebu because nagsinulog dito. So, medyo ang client, Yes. medyo Oo. ganan. So, I'm in Cebu. I always in Bacolod or Moc in Leyte, in Bohol, and other some place in Visayas. Baka pasukin ko na rin maybe Dumaguete or like that if there's a chance. And so, shout out to my sister Anne and to my brother Phil, and of course, sa lahat ng sumusuport and all my clients who trusted my work. Ayun. And the page itself, para sa mga gustong i-check out yung page? My page, please share and like my Facebook page, Micro Shading by Aubrey. Okay. Yeah. And my personal Facebook also is Micro Shading Aubrey without by. And then Micro Shading Aubrey for my Instagram. And I always posting my schedules kung saan ako next. Yun.
Di ba? Talaga naman. Suportahan natin si Ms. Aubrey Saltore sa Microshading by Aubrey, mga kaabante. Palakpakan natin. Talaga nakaka-proud, no? Blood, sweat, and tears. Success. We're rooting for you, Ms. Aubrey. Lahat ng mga Thank you so dreams much. nyo, maabot nyo, mga plano nyo matupad. We're just here for you, supporting and praying for always. Thank you so much, Ms. Thank you so Aubrey. much, Sana Sir nag-enjoy Jigo. kayo. And have a good Thank night. you so po. much, Sir Jigo. See you soon. See you soon, ma'am. Thank you so much, Sir Jigo. Alright, thank you. At ayan, syempre sa mga kaabante natin dyan, talaga nakaka-inspire po ang ating episode. Yung tipong hindi mo ina-expect, no? Yung mga pinaplano ka sa buhay, pero may mas magandang plano pala, no? Ang tadhana o may kapal sa atin. So just trust the process, huwag tayong mainip mga kaabante dahil meron at meron talagang magandang mangyayari as long as gumigising tayo every single day. Palakpakan natin ang Panginoon. Nox! Naging religious, no? Oo. At syempre, sa mga viewers worldwide, thank you po sa lahat ng sumubaybay sa ating programa ngayong gabi, no? Sa mga tagapakinig natin, Luzon, Visayas at Mindanao to, mga kaabante, di ba? Yung mga nakatutok sa atin dyan. Ako itong tuwa talaga kapag ganyan, may mga nagko-comment, sabi, Washington, biro mo, mabot tayo sa mga ganong levelan, no? Yung mga pangmalakasan dyan, ibang bansa, ibang lugar. Nakakatuwa yun. Si Maiton nabuhayan ng loob kasi magiging ding-dong na talaga siya, no? Pagka na microshade yung ano mo, yung kilay mo, no? Di ba? Daming bibili na short sa'yo niyan sa Q-Mart, no? Sabi, ang gwapo na itong nagtitinda. Parang iba ang dating, Imbis na isa lang yung short na bilhin, 8. Oo. Si Maiton, kaya I'm rooting for him as well kasi masipag na ano namin to, na production, no? Aside sa kanilang sa trabaho niya dito na magaling siyang pumindot ng mga Q, masipag din siya sa kanilang family business kagaya rin ni Miss Aubrey. Tumutulong siya, no, sa kanilang family business, kaya napaproud ako sa mga ganong klase ng nilalang. Oo, yung mga talagang unahin ng pamilya bago ang lahat. Oo, yun ang nakaka-proud dyan. Pumapasok, nakabisikleta, pinagpapawisan, nagpupunas, pero tuloy pa din, no? Talagang lahat ng pagsisikap nito ni Maiton talagang hindi pa yung nag-guest dito, pero parang nag-guest ko na siya sa promotion ko sa buhay. Oo, di ba? Yun ang mga good vibe story, mga kaabante. Talagang marami tayong matututunan sa ating mga kababayan. I-appreciate lang natin, no? Lahat ng mga meron tayo sa paligid, sa mga nakakasama natin, pakisama natin sila. Kasi meron at meron tayong mapupulot, di ba? Na mga aral, ng mga tamang gawain. Kasi baka mamaya, sila pala yung mirror para masabi natin sa sarili natin, may mali pala tayong nagagawa, no? Buti na lang na kaibigan natin itong mga nakikitaan natin ng mga magagandang deeds na parang gawin na lang natin yung mabuti kasi ganito yung mga ginagawa nila, di ba? Yun ang mga solid dyan. Then ito, ayan, sabi ni Maiton, minsan na daw siyang na-scam pero naging mabait pa din. Ano ba yun? Tama ba? May nakalagay sa prompter. Oo. Hindi, ganun talaga. Ganun talaga ang buhay. Minsan, pag natalo tayo, okay lang yun. Basta magpatuloy lang tayo kasi may purpose talaga, no? May purpose talaga. Then, sabi naman dito, wag daw magsungit. Oo, totoo yun, no? Kasi pagka masungit ka, ina-attract mo yung negative, negative energy, di ba? Hindi lang sa'yo, kundi sa paligid mo. Parang lahat nagsastrive. For example, you're a particular group, tapos ikaw nakabusangot ka, parang hinihila mo yung positive energy ng buong grupo. Kung malungkot ka, sarilihin mo na lang. Mag-CR ka, doon ka sumimangot. Pero pag once kasama mo yung mga tao, mga katrabaho mo, bumati ka, tumango ka, di mo naman kailangan kamayan isa-isa, parang mayor, di ba? Kahit simpleng pagtango lang, okay na yun. I mean, di ba? Di naman kailangan maging friends lahat, pero just maintain the harmonious environment. Makakatulong yun para sa tagumpay ng nakararami. So yun nga sinasabi ko, di ba? Mapa-boss, mapa-utility, mapa-guard, kailangan pantay-pantay, no? Yung pagtrato natin sa kanila, mga kaabante. Yung tipong wala tayong pinipili na pagka-boss yung kausap, best foot forward ka agad, nakakala mo ikaw yung pinakamabait. Pero pag halimbawa mga utility lang, hindi ka makausap, may hawak ka pang mug, naka tupi pa yung long sleeves mo, akala mo
Kala mo Brad Pitt ka, di ba? Huwag naman ganon, di ba? Kailangan lahat batiyan ay, ate, kamusta? Oy, kuya, kamusta? Pagod ka ba? Yung kahit simpleng small talk lang, di ba? Dapat ganon tayo, hindi dapat mayabang, sabi nga sa comment section natin. Kasi walang mangyayari pagka ganon. I mean, maiinis na sa'yo yung tao, tapos hindi ka naman nila ipipray for prosperity. Siyempre nga, iniyabangan mo sila di ba? Oo, wag tayo feeling tagapagmana. Oo, kasi wala naman ipapamana sa atin. Oo, di ba? Kailangan lang nating maging mabuti. Always choose to be good every single time. Yan po ang tandaan natin, mga kaabante. Talagang dapat lang tayo maging mabuti sa lahat ng ating mga nakakasalamuha, maging sa lahat, no? Kasi ganoon ang ginagawa natin dito sa ating programa, no? Mabait tayo sa ating guest, mabait tayo sa mga magulang ng mga guest natin, sa mga handlers nila. Kaya parang nangyayari, ang Jigo Live po, hindi naman sa pag-ano hanggang May na po tayo fully book. May mga bungi-bungi lang na schedule dyan pag may nagba-back out, pero hanggang May na po yung mga naka-guest list dito sa Jigo Live, no? Tapos sa cosplay community naman, hanggang September na po fully book yung Jigo Live. So yung Tuesdays natin, automatically filled na po yan hanggang September, mga cosplayer po. Hindi naman po natin nagawa yan overnight. Nagawa po natin yan sa pagiging maayos, no? Sa mga tao na nakausap natin, nagustuhan nila yung experience. Hindi natin mapipigilan yon na marami pang gustong sumalang, no, sa ating programa, and we're so proud of that, no? Naalala ko kasi noon nung nagisimula pa lang yung programa, hirap na hirap kami mag-invite. Kada invite namin, pagdududahan pa kami. Saan yan? Sino ka, sir? Sino ka, sir? Yun ang hindi ko kinaya. Sino ka, sir? Oo, pero ngayon, di ba? Grabe. Talagang papasok na lang tayo. May guest tayo. Minsan may taping pa, di ba? Talagang di tayo nauubusan, mga kaabante. Be humble, sabi. True po, di ba? Talagang ang Jigo Live po, ang ating programa po, talagang nakikilala na, minamahal na po ng sambayan ng mga kaabante natin at palakpakan natin yan. No? Siyempre lahat po yan, hindi lang po sa sipag at syaga at pagiging mabuti natin. Lahat po yan ay galing po sa poong may kapal sa ating Lord God Jesus Christ. Palakpakan natin. So thank you so much po sa lahat ng subaybay ngayong gabi. Ako po yung lingkod na nag-iisang tigasing tagapagtanong, your universal online host, Jigo Postolero, para sa programang Kwento Mo ang Bida. Ito po ang Jigo Live. Thank you, Miss Aubrey. Sa likod ng bawat eksena, ilalantad ang ebidensya. Susuriin ang bawat detalye. Isisiwalat ang katotohanan. Tabloid! Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng hapon. Dito lamang sa Abante. Kasama mo. Isang oras ng talakayan at impormasyon para sa masa. Ito ang Kong Radio. Kong Radio, ang programang tumatalakay sa mga isyong pambayan, mga panukalang batas at serbisyo para sa mamamayan. Kong Radio, kasama ang batikang mamamahayag na si Mavic Trinidad. Kong Radio. Kong Radio, mula sa mga isyu sa Kongreso hanggang sa mga kwento ng tagumpay ng mga Pilipino. Lahat ng yan sa Kong Radio. Tutok na, magkomento, magtanong, makiisa dahil ang boses ng masa may puwang sa Kongreso. Kong Radio, makinig at manood tuwing Sabado alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Dito lang sa Abante. Naibalik na sa Peru ang mahigit 300 artifacts mula sa mga kolektor sa iba't ibang panig ng daigdig. Kabilang rito ang mga sculpture, hinabing tela at mga kasangkapan na tinatayang 2,000 taon na ang tanda. Itinuturing na pinakatanyag ang mga sculpture mula sa panahon ng Inca Empire. Ang imperyo ng Inca ay naghari sa Peru noong 13th century bago pa sila sakupin ng mga Kastila. Ayon sa Foreign Ministry ng Peru, katubang nila ang US Department of Homeland Security at Sherman Police para sa recovery ng mga artifacts. Naipuslit umano palabas ng Peru ang mga artifacts dahil sa talamak na illegal trafficking.